Rojas, si Mar Rojas na akala mo'y napakatalino na taga-Wharton daw. Anong nangyari kay Mar Rojas? Ay nako, imbis na maging magaling sa economics itong si Mar Rojas, kumukontra siya sa mga economic reforms na kinakailangan gawin. Kumukontra siya sa pagtanggal ng restrictions sa ating saligang batas. Hindi siya naniniwala na kinakailangan tanggalin. Alam niyo po ba, ang malaking kapalpakan nitong si Mar Rojas ay dati, nung siya pa ay DTI Secretary ni ERAP, ay sang-ayon siya sa pagtanggal ng mga restrictions na ito. Nang dati kasi si ERAP, alam mo, hindi ko gusto si ERAP, pero meron siyang gustong gawin na tama. Okay? Isa lang ang gusto niyang gawin talagang tama. Doon ako sang-ayon. Yung tinatawag na Concord. Okay? Constitutional Correction for Development. Dati, yan ang gustong gawin ni ERAP. Gusto niya tanggalin ang mga anti-foreign investor restrictions ng ating saligang batas. Isa dun sa mga taong sumusuporta, na talagang mga main endorsers ng particular reform na ito, dun sa kanyang gabinete, ay si Mar Rojas. Ngayon, bumaliktad itong si Mar Rojas. Hindi ko maintindihan anong problema ng taong ito. Pero bigla na lang siyang bumaliktad. Dati siyang pro-economic reform. Dati siyang pro-economic liberalization. Ano nangyari sa kanya? Ewan, naging bobo siguro ang Mar Rojas na yan. Alam mo, kung gusto niyang magkaroon ng debate, talagang matatalo ko si Mar Rojas sa ganyan eh. Kasi pwedeng ipakita sa lahat ng maraming mga examples naman, marami namang mga halimbawa na mga bansang bumukas sa pagpasok ng foreign investors at yumaman. Singapore, Malaysia, lahat ng all the rest of Southeast Asia, ganyan na nangyayari. Okay? Lahat ng mga bansa sa Southeast Asia, yan din ang ginagawa. Ginagaya ang Singapore na maging bukas para magkaroon ng mga kumpanyang galing sa labas na gumagawa, lumilikha ng maraming trabaho para sa kanilang mga mamamayan. Okay? So yan ang hindi maintindihan ng maraming tao. Anong nangyari dito kay Mar? Sa tatlong mga gustong gawin ni Digong Duterte, si Mar Rojas ay kumukontra. Kumukontra dyan sa economic liberalization. Ang pangalawa, federalism. Kumukontra pa si Mar. Anong problema nitong Mar Rojas na to? Tingnan niyo ang nangyari. Si Mar Rojas, okay, para kumontra kay Digong Duterte, sinabi niya, federalism will lead to more taxes. Ano ba naman kalokohan yan? Kasi, okay, itong si Mar Rojas, nagsasalita na hindi nagre-research. Hindi niya nakita na dito sa Southeast Asia, ang Pilipinas na unitary system, we have one of the highest taxes. Okay? One of the highest, if not the highest. Ngayon, federalism ang ginagamit sa isang bansa sa Southeast Asia na matatawag nating maganda ang kanilang pagtakbo. Ito ang Malaysia. Okay? Federalism ang gamit sa Malaysia. And Malaysia has the second lowest total income tax rate in the whole of Southeast Asia. Second only to Singapore. Okay? So, kung titingnan ninyo, ang mga tao sa Malaysia, mga Malay, marami sa kanila, no? Mga Malay, pareho sa mga ugali natin mga Pilipino. Pareho tayo. Muslim lang sila, marami sa ating Kristiyano. Okay? Yun lang ang nagkakaiba. Pero, in many aspects, halos magkapareho tayo ng mga ugali. Magaling din sila sa music, magaling din sila kumanta, pareho sa atin. Okay? So, almost same land area din. Okay? So, mali talaga yung sinabi ni Mar Rojas na federalism will lead to higher taxes. Kasi hindi totoo yung nangyari yan. Yung nangyayari sa Malaysia, bakit mas mataas ang Pilipinas? Unitary tayo. O, tingnan natin sa Europe. Okay? Sa Europe, unitary ang Denmark. Federal naman ang Germany. Federal din ang Switzerland. O, bakit ang Denmark ang taas ng kanilang tax rate? Tapos ang Germany na federal, mas mababa ang kanyang tax rate. Tapos, pag tinignan mo yung pinaka-federal, kasi degrees of federalism are different eh. Ang Switzerland, grabe ang kanilang pagka-federal, okay? Mas mababa pa lalo ang kanilang tax rate dun sa Switzerland pag kinumpara mo sa Germany and Denmark. So, mali talaga itong si Mar. Wala siyang alam. Nag-Wharton pa siya. Masasabi ko lang, Mar,
itigil mo na ang kalokohan mo, Maro. Itigil mo na ang kabubuhan mo. Please. Okay? Kasi kung gusto mong magkaroon ng debate, magkakadebate tayo at mayayari ka. Kasi wala ka talagang alam. Okay? Kumontra ka dun sa mga reforma kinakailangan natin. Maling ginawa mo eh. Number 2, kumontra ka kumontra ka sa economic liberalization, kumontra ka sa federalism, tapos thirdly, kumontra ka pa sa parliamentary system. Wala ka namang alam sa parliamentary system. Sino ka ba? Wala kang alam. Gusto mong magdebate? Yayariin kita dyan eh. Okay? So talaga, mga kababayan, sana maintindihan natin lahat, hindi ito dahil sa pagiging strong arm tactics ni Duterte o yung criminal, yung getting rid of criminality ang pinag-uusapan natin. Pure platform lang platform, maganda ang platform talaga ni Digong Duterte. Talagang reform-oriented siya. Okay? Si Marcia yung pinaka walang kwenta. XXX. Lahat ng reformang kinakailangan gawin, wala. Zero. Sasabihin niya, ang matuwad. Matuwad naman talaga. Wala namang kwenta eh. Puro lang window dressing eh.